Tapos kilala natin yung ating chef dito sa atin. Sino siya? Si Tita Pe. Tita Pe. Okay. Tita Pe. Ate Peli. Okay. So kasama ko si Mark. Yes, Ayan, Mark. Si Mark. Ako naman si Tito Robert niya. Anak siya nung brother. Welcome to my kitchen. Okay, so good evening ulit. 20 to 30 minutes yung gagawin nating presentation. Okay, Ang tawag namin dito ay healthy cooking presentation. Dalawa ang gagawin namin ni Mark. But before that, gusto namin pasalamatan kayo di mag-asawa. Ate Fe, thank you sa time. Okay, patingin nga, nasaan ba yung aking poging asawa? Okay, ang gagawin namin ni Mark, dalawa lang in 20 to 30 minutes. Magluluto kami, number 1. At ikalawa, magpapakain. Explain namin sa inyo kung paano nagagawa ng product yung amazing na mga recipe natin. Ang mga recipe natin, by the way, ay papatikman namin sa inyo yung waterless sinigang na hipon. Okay. Pagkatapos, magkakaroon din tayo ng greaseless fried chicken. Palulutungin natin yung manok, Ate Feli, walang mantika. Okay. Tapos magbe-bake tayo ng cake using this pan, no? Wala ng oven, okay? Yung light. Alright! Okay. Yan. So, yun ang gagawin natin tonight. So, kayo, Ate Menchi, Kuya Dan, dalawa din. Dalawang gagawin nyo, patawarin nyo kami, medyo mahirap to. Una, manunod kayo. Pangalawa, kailangan ubusin natin yung ating niluluto. Naku, dyan ako pa medyo naman. mapapalaban tayo dyan, okay? So, game na ba kayo? Game na! Kung game na kayo, unahin natin yung ating fried chicken. Mark, dito natin ipiprito sa ating gourmet skillet, no? Medyo social, gourmet skillet. Wow. Sa Tagalog, kawali. Kawali. Gourmet skillet, okay? Yun. By the way, ang ating product ay Le Cordon Bleu. Okay, Le Cordon Bleu, yan ang ating product. So, ipipreheat yan ni Mike. Naka-preheat na Mike, okay? So, ito yung ating manok. Medyo pinapawisan tayo, na-stress kasi tayo, no? Natetense ako dito sa naka-video kasi. Hindi ako sanay na naka-video. Napakagwapo naman yung mga okay. So, ito yung ating chicken. Paki-focus lang natin, Kuya Dan, ano? More than 1 kilo siya. Kuya Dan, di raw mahilig magluto si Ate Menchi, ikaw ang tatanungin ko. Ganito karaming manok para mapalutong mo, gaano karaming mantika ang kakailanganin mo? Pag deep fried, di marami. So, mga isang bote, Kasi, bakit importante sa manok yung malutong yung balat? Sa prito. Lalo yung mga bata, ayaw nila yung hindi malutong ang balat. Okay. Yes. So, ngayon, nakakabilib ba kung mapapalutong ko to ng walang mantika? Siyempre. Of course. Nakakabilib yan. Dito using this pan. Dito sa kawali na to ang gagamitin natin. Ginagamitan ng mantika. Ipipreheat lang natin. Bakit kailangan i-preheat? Kasi ordinarily, pag may mantika yung kawaling gagamitin mo, kailangan kasi mainit yung mantika. Para didikit. Didikit kasi siya pag hindi siya mainit. Okay? So, nilagay natin dito, Ate Menchi, paminta lang at saka asin. Okay. Take note, lahat ng karne pwedeng iprito ng walang mantika. Pati na yung mga processed food like hotdog, no, longganisa, tocino, bacon, hamburger. Puwera lang isda. Ano, maliwanag yun. Puwera lang isda. Bakit hindi pwede isda? Kasi piniprito natin yung manok at yung pork sa sarili nilang mantika. Ang gwapo ng chef ko. Hindi kinabahan tuloy lalo ako. Ngayon, yung ano kasi yung isda ko, konti lang yung mantika niyan. Okay, so ngayon, ipapakita natin yung ating Tita test. Pel, pakibukas yung pinto. Itetest natin yung ano, Pinto. Paano ito yung question natin, Menchi, no? Yes. Paano mo malalaman kung preheated na yung ating pan? Maghuhulog tayo ng konting, maglalagay tayo ng konting water. Pag medyo sinisip-sip niyang ganon, ibig sabihin, kulang pa ng konti. Yan. Medyo sinisip-sip. Dapat hindi niya sinisip-sip. No? Okay. So, try lang natin ulit. Ayan. Ayun. Okay. Ayun. Ayan. Pwede na siya, Mark? Sa tingin mo? Okay, pwede na siya. So, ano yan? Nasaan yung tong mo? Walang tong, yung sansin na lang. Sansin na lang. Okay. So, ilalagay na ni Mark yung ating chicken. Una ang laman. Okay, yan ang style natin. Una ang laman. By the way, kung mahilig kayo sa lechong kawali, ha? Ang lechong kawali, piniprito rin natin, walang mantika. Ano, pinapulutong natin ka, hello. Yan. Ang lechong kawali, walang mantika. Pork chop, wag lang yung breaded. Yung, pag binalot natin ng may harina, kailangan may mantika na yung pag binalot yung harina. Ang cooking time nito ay 25 minutes more or less. No? 15 minutes palalambutin natin. Pagka luto na yung kabila, babalik pa rin natin. Then palulutuin natin in 10 minutes approximately. Pag binaliktad natin, i-open lang, i-half cover natin ganun para lumutong.
Okay, one down. Dito One tayo sa down. ikalawa. Okay, next. Ito, yung susunod natin, yung amazing na waterless sinigang na hipon. Wow. Magsisinigang tayo, Ate Feli, walang tubig. Okay, so marami na amazed. Okay, dun tayo, dito kami. Yan, dito tayo. Kahit na walang Okay. tubig. So, Sarap yata hapunan. iangat ko na lang ito muna dito. Iangat ko siya. Gagamitin natin yung ating 4 quarts. By the way, doon sa ating 1 set, mamaya ipapakita namin yun sa inyo. Iba-iba yung sizes niya. Ang maganda lang dito sa package ng Le Cordon Bleu ay malalaki yung kanyang sizes. Meron siyang 4 quarts, meron siyang 2 quarts, meron siyang 6 quarts, meron siyang 8 quarts. So, sa pagluluto kasi mahalaga na meron ka iba't ibang size kuya Dan, di ba? Para kung maparami yung bisita mo, lalo na kasi sa tingin ko lagi kayo maraming bisita, no? So pwede yung naka-ready sila. Okay, waterless sinigang tayo. Ito yung ating mga recipe. Meron tayong sibuyas, sili na berde, okra, sitaw, hipon, patola, kamatis. Ang pang-asim natin ay kalamansi. In-extract natin yung mga 12 pieces na kalamansi. Okay. No? Ilagyan natin ng konting patis or asin. Ay, so pwede rin siya. Ano yung unique dito sa ating sinigang? Yun, nabanggit ko nga, waterless yung ating sinigang. Ano ang advantage ng waterless na sinigang? Yung magiging sabaw niya ay pure na juice ng gulay. Sa tingin mo, Ate Menchi, masustansya yung sabaw niya? Oo naman. Okay. Nilagyan namin ng maraming patola, siyempre maraming tubig ito. At bakit nagagagawa natin na magsinigang na walang tubig? Kasi 80% ng gulay ay tubig. Na ayon sa mga nutritionists yan. Okay? So, paano niluluto? Napakadali. Napakadali ng pagluto. Ate Menchi, ang totoo, hindi rin ako mahusay magluto. Pero Okay. itong pagluluto ng sinigang natin, napakadali kasi ganito. Itatambak natin ng minsanan, hindi na natin ihahalo. Okay, hindi na. Basta itatambak lang natin minsan, inuna natin yung, lalagay ka lang. Okay lang? Yan, hipon. Okay, ang susunod natin, ito medyo matitigas na to. Sitaw. Tama-tama sa hindi nitong pagluluto, Ate Menchi. Alin? Ito yung paraan ng pagluluto kasi walang kahirap-hirap. Oo, tama yan. Ganun lang. Hindi na natin ihahalo-halo ito. May patola. Yan, may patulak kasi maraming sabaw po ito. Sabaw, marami siyang water. Okay, ngayon, Pang-asim. yung pang-asim ilalagay natin to pagluto na to. Ang cooking time nito napakatagal, 12 minutes. 15 minutes luto na to. Pagka luto na siya, doon mo ilalagay yung pang-asim. Kasi pag nilagay mo yan ng pati una, titigas yung mahirap palambutin yung gulay. Okay? So, ganun kabilis ang pagsisinigang ng walang water dito sa ating product. Paano, may nagtanong sa akin, paano kung pork? Pag fish kasi kasabay din, pwede isabay mo yung fish. Paano pag pork? Pag pork, palalambutin mo lang una yung karne. Palalambutin mo siya ng una. Pagkatapos pag malambot na, dun mo siya pwedeng isabay. Kasi pag sinabay mo yung karne dito sa gulay, ma-overcook. Ating butter. Ito pong ano natin, baking pan is properly preheated na. Kamukha nung ginawa natin kanina dun sa pinaglutuan natin sa chicken. So, lalagyan natin yung butter. I-melt natin yung butter using low fire. Okay. Okay, low fire po kasi sensitive sa heat to. So, yun, medyo uminit Yata siya. pwede. Kailangan gaganituhin natin siya para hanggang sa gilid umabot yung ating butter. So, okay. Ngayong kawali na lang. Pag melted na yung butter, Ayaw niya. Oo. pag melted na po yung butter, lalagayan natin yung ating pineapple slices. Okay. Okay. I-set lang natin siya sa sa bottom. Pagpalitin kaya natin. Hindi, yung isa. Mark, yan ang ilagay mo dito. Try natin, baka recognize niya yan. Okay. Tama, magandang idea. Kasi pagka-recognize naman niya yung After ng ating pineapple slices, doon sa mga butas ng ating slices, maglalagay tayo ng kaong. Ito ni Daniel yan. Paborito ba? Cherry. Cherry ba yun? Tsaka kaong lang. Wala ka nabiling cherry. Walang cherry sa sa store kanina. Grabe yung mga RCS na yan. Joke lang. Walang cherry, wala rin butane. Bumili ako ng butane doon pa sa Hypermart. Okay? After ng ating kaong or cherry, lalagay na po natin yung ating mixture. Yung mixture natin composes of 2 eggs,
Tapos yung syrup po ng ating pineapple, no need to put sugar kasi po matamis na yon. So, at saka yung ating Maya Hot Cake Mix, 200 grams. So, lalagay natin, unahin natin yung mga butas para hindi tulak yung cake natin mamaya pataas at saka hindi siya magkaroon ng bubbles. Okay. So, pag nilagay na natin yung ating mixture, tatakpan na po natin. Yung fire po natin, low lang. Okay, Yan. hindi siya pwede. Opo. Malakas Kasi na siya. sensitive yung harina sa ano, para hindi masunog sa ilalim. So, Gusto kong i-share sa inyo yung isang nabasa ko sa book na saying, sabi niya, the nutrition we consume today walks and talks tomorrow. Yes. Tama, the nutrition you consume today walks and talks tomorrow. Anong connection ito sa ating product, yung cookware natin? Tulad ng pinakita namin sa inyo. Interconnected kasi yung health at saka yung cookware. Kasi more than 50% sa mga kakainin nating food, no, dadaan sila sa cookware. Okay, so ngayon, isa-isahin lang natin yung kanina. Paano nakakatulong sa health natin yung pinakita nating mga recipe, yung healthy way of cooking na ginawa natin? Balikan natin yung fried chicken kanina. Na-recognize nyo ba or napansin nyo ba kung paano malaki na itutulong niya sa kalusugan? Na-avoid natin yung maraming Oil. cooking oil. At saka isa pa, ina-extract ng cookware yung mantika na nasa manok o ano yung pinrito mo para hindi mo na makain pa ito. Okay yun sa taas na to. Madalas sinasabi nila sa amin pag pinakita namin yung greaseless cooking, uy, makakatipid ng mantika, yun ang agad iniisip nila. But kami sa part namin, ang ini-emphasize namin hindi yung natitipid lang, kung hindi yung na-avoid nating maraming mantika. Kasi alam natin ito, yung mga heart diseases at iba pang connected sa mga cholesterol, kalimitan na ay yung pagkain talaga nakaka-apekto niyan sa atin, mga heart diseases. Okay, pangalawa, yung ginawa natin kanina, yung sinigang na hipon natin, napansin nyo walang tubig. Yeah. Ano yung advantage noon sa health natin? Yung advantage na yung cookware nakakapagluto ng waterless cooking. Ayon sa mga expert, ang mga gulay ay water soluble sila. Madaling mapunta dun sa water yung sustansya ng gulay na iluluto mo. Ang isang best example namin dyan yung pag naglaga ka ng mais. Mahilig pa kayo sa mais, Ate Menchi? Oo, pagka nag-ani doon, padala Mga Pilipino nga pala, dati nga pala doon tayo. No? Napakasarap ng mais pag bagong pitas. Ngayon, pansinin niyo, normally pagka nilalaga ito, nilulubog nila sa tubig. Ano nangyayari pag naluto yung mais? Ano yung color ng tubig? Di ba medyo yellowish siya? Pag tinikman mo siya, manamis-namis. Ayon sa mga expert, yung color na napunta sa water, yun ang kanyang vitamins. At yung taste na napunta sa water, yun ang kanyang mineral. Kalimitan, pag naglaga tayo ng mais, tinatapon lang natin yung pinaglagaan. Kaya may isang prospect ako kuya na sabi niya, Robert, inumin ko na lang yung pinaglagaan. Tama naman siya, kasi sabi ng lolo ko, gamot daw sa UTI or sa bato, yung pinaglaga sa baw ng mais, no? Pero ang sabi ko na lang sa kanya ganito, sir, ang problema natin, pag nilaga mo, kamote. Paano mo inumin, Kuya Dan, yung pinaglagaan ng kamote? Hindi mo maiinom yun. Di ba? Kaya ang sabi namin, ang sagot namin sa kanila, solusyon dyan, yung Recordon Blue cookware natin. Kasi, lahat ng gulay, Ate Menchi, nilalaga namin dyan, walang tubig. Can you imagine, Kuya Dan, nilaga mo yung mais, walang water? Gano'n siya katamis at kasustansya? Kasi walang matatapon na vitamins and minerals. Yun ang logic niya. Lahat ng gulay, nilalaga namin waterless. Kung bakit natin nagagawa, kasi yun nga, 80% ng gulay ay water. Kaya kung paano yung manok, piniprito natin sa sariling mantika, yung gulay naman, nilalaga natin sa sarili niyang tubig. Yun ang concept niya. Okay? At yun nga, meron pang mga plus na mga advantage. Nakakapag-bake ka na wala ng oven. Gusto mo mag-pizza, doon na rin sa cookware. Okay. So ngayon, 2 minutes, tatapusin ko yung presentation. No? In 20 years ko sa industry, kalimitan ng objection sa amin ay, Robert, maganda nga pero mahal. Like sinasabi nila. To be honest with you guys,
Nag-start ako doon sa isang company, isang malaking company ito sa Amerika at sa Pilipinas. Ano na siya, 1967 pa nag-start. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, baka ma-promote pa yung brand, no? Nung malis ako doon, noong 2007, ang halaga ng product na binibenta namin yung isang set, 200,000 mahigit. Ngayon, ang dala-dala kong set ngayon dito, hindi siya ganun kamahal. Yet, quality siya. Kung ano nagagawa ng brand na yon, yung mahal na brand na yun, nagagawa rin ito. No? Ngayon, bakit kailangan natin i-consider na investment ito? Kasi kung nag-invest tayo sa sasakyan natin, Menchi, ng milyon, di ba? Nagbabalag tayo ng buto para mabayaran yung buwan-buwan niya. Bakit hindi natin pwedeng gawin investment sa kalusugan ng buong pamilya, yung mga cookware? Yamang ma-avoid mo yung maraming cholesterol, makakain mo yung maraming nutrients ng gulay, at magiging masarap pa yung food. Hindi ko nga pala namin na-emphasize kanina, no? Lahat ng niluto natin, hindi kami gumamit ng mga pampasarap. All natural ang pagluluto natin. Kasi we strongly believe you are what you eat. Thank you and good night. Thank you. Salamat. Tapos na? Galing naman ang So, produce na po yung chicken natin ng sarili ng mantika. At nag-start na siyang ma-fry. Ay, po daddy, yung flashlight. Flashlight daw. Makita natin yung ano. Okay. Wow! Hindi pa, ito na. Ito na yung sarili niya mantika. Kayang gawin ni Daniel yun. Mahilig sa pagluluto. Ganon? Oo. Naku, mukhang mapapakain siya ng maraming So, kailangan pa rin po natin sa half cover. Okay. Para... Tapos itong cake naman po natin, ayun na siya. Wow. So parang kanin lang po, pag kumulo na, hihinaan na po natin ng todo para kumbaga, tawag sa gano'n? Panangdangan. Oo, sa Tagalog, nagpapanangnang. Napainin. Ah, ingin. Nakampahan. Nang